Yan, good day mga paps, mga mams. Ayan, isang panibagong araw na naman. Yan, for today, meron na naman tayong ibabahaging kaalaman. Tsaka isa po ito sa pinaka ginagamit ngayon dito sa atin. Sa lahat ng mga nagmumotor, lalong-lalo na kapag carb type mostly sa mga gumagamit nito. So, ito po yung gagawin natin. Yan. As you can see naman sa thumbnail mga paps, mga mams, itong capacitor, pwede natin itong gamitin as battery. So, maganda din po itong gamitin kapag wala tayong pambili ng battery. So, pwede po itong gamiting substitute. So, let's start. Kung maaalala nyo mga paps, mga mams, gumamit tayo nung nakaraan ng 25 volts. Yan, isang 25 volts na 10,000 microfarad na capacitor for modifying our CDI. So, meron akong video niyan mga paps, mga mams. Ilalagay ko na lang dyan sa link kung paano gawing isang budget meal yung racing CDI. For drag race lang po yun mga paps, mga mams. So, ito naman mga paps, mga mams, ipapakita ko sa inyo ngayon is kung paano gagawin tong substitute ng battery. So, before that, isang maikling shoutout nga lang pala. So, yun nga, shoutout ako kay First Gen. Shoutout sa lahat ng mga taga Pagatpat CDO relocation. Ayan, shoutout sa iyo, Paps. Shoutout din ako kay Job Andre Kahukom from Libuna, Bukidnon. Ayan, shoutout sa lahat ng mga taga Libuna, Bukidnon. Shoutout din ako kay Antonio Manalili. Shoutout sa iyo, Paps. Shoutout din ako kay Gwing Ivere. Ayan, shoutout sa iyo. Kay Exodus Motovlog. Ayan, shoutout, Paps. Shoutout din ako kay Marbs Non-Pro Mechanics. Ayan. So, nagpapa-shoutout yan. So, shoutout sa iyo, Paps. Tsaka kay Neil Bahas. Shoutout sa iyo, Paps, from Balulang CDO. Shoutout sa lahat ng mga taga-Balulang. Shoutout din ako kay JB Rosales. Ayan, shoutout sa iyo, Paps. Isang maliking shoutout kay JB. Shoutout din ako kay AJ Castaro. Ayan, shoutout sa iyo. Shoutout din ako kay Friends Ramos Bonbon. Ayan, shoutout, Paps. Shoutout din ako kay Jeric Zubiaga. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Shoutout din ako kay Gerald Esteban. Ayan, isang napakalaking shoutout sa iyo, Paps. Shoutout din ako kay Adrian Vlog. Ayan. So, mag-support lang tayo sa mga channel ng mga papsi natin tsaka mga mamsi natin dyan, mga Paps. Shoutout din ako kay Jess Kasipong. Shoutout sa iyo. Kay Awesome Max. Ayan, shoutout sa iyo, Paps. Shoutout din ako kay Primo Panchakala from Lumboy, Indahag. Ayan, shoutout sa lahat ng mga andito sa Cagayan de Oro o saan mang lupalop kayo ng mundo. Shoutout sa inyong lahat. Tsaka sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan, isang malaking shoutout. Huwag kayong mag-aalala mga Paps, mga mams, kasi kapag nag-follow kayo sa akin o nag-subscribe kayo, i-subscribe ko din naman kayo pabalik. So yun nga, let's do this. Simplihan lang natin mga Paps, mga mams. Katulad nito, try natin. Ito, may battery pa itong mga Paps, mga mams. Yan. So ganito yung magiging itsura niya kapag meron tayong battery na nakalagay. So pag on nyo lang ng switch nyo, ignition switch, so automatically mag-on yung panel nyo. So yan, try natin to. So kapag tatanggalin natin itong mga Paps, mga mams, for tutorial purposes, tatanggalin natin itong battery, tapos ipapakita ko sa inyo na wala na talagang battery, tapos itry natin. So yan na nga mga Paps, mga mams. Itong positive na part ng capacitor natin, ilagay lang natin dito sa positive din ng connection ng baterya. So ito namang negative, makikita nyo naman yung negative, diba? Dito yan sa may parang white. Yan, negative, ilagay din natin dito sa negative. Yan ang mga Paps, mga mams na natanggal natin. So ikabit lang natin ito dito. Adi muna, itatry muna natin yung yan, nakatanggal. Tapos try natin i-on yung motor natin para makita niya talaga yung difference. So walang umilaw mga Paps, mga mams. Yan, kasi nga tinanggal na natin yung battery. So try natin paanda rin. So you can see, yan, umiilaw naman, pero yun nga, walang reading dito. Wala siyang reading. Dito, sa voltmeter natin, yung RPM meron, tsaka yung volt naman dito is wala. Wala siyang reading. Ganyan yung magiging resulta kapag wala tayong battery, tsaka sa carb type. So, try naman natin ikabit tong
capacitor. Mabisa din po itong gamitin mga paps mga ma'am sa mga coffee racer na concept. Ayan, isang magandang sample din to. Kasi ayaw na ayaw talaga nilang maglagay ng battery. Kung minsan, para mas magandang tignan. Hindi bulky. So, yun na nga. Naikabit na natin. Try na natin siyang paanda rin. Lagay lang natin ito na. Ayan. So, wala pa ring reading. So, itry natin siyang i-kickstart. Makikita nyo naman mga paps mga mams na meron na siyang reading dito sa panel tsaka sa voltmeter. Yan, umaabot pa nga ng 15 eh. 15.2 dahil yan sa capacitor. So, yung nagiging resulta niyan is mas mataas yung reading niya dahil din dun sa capacitor natin kasi nga hanggang 25 volts yun eh. Yan. So, meron na siyang reading. Tsaka hindi tayo gumagamit ng battery. Ito lang capacitor. So, yun na nga. At tip nga lang pala mga paps mga mams, yan, nakakabit pa rin siya. Yun. Yung kaya niya lang pwedeng paganahin yung sa busina natin is yung stock. Yung sa stock nga lang mga paps mga mams, yan ito. Kung minsan, pumapalya pa nga eh kasi malimit. Pero yung ilaw gumagana naman lahat. Kita natin. Yan. Yung ilaw naman lahat. Yung sa busina nakadepende kasi yan mga paps mga mams. Yan. Try natin yung busina. Mataas na nga yung karga niya. Kung minsan hindi nagpa-function pero yung signal light gumagana naman lahat. Yung sa busina mga paps mga mams, ito nga, malaki kasi yung busina na nilagay natin. So, kung minsan, hindi niya kinakaya. So, yan nga. So, yan nga mga paps mga mams. A quick reminder lang sa ating lahat na wag po natin pagdidikitin yung dalawang port ng capacitor matapos natin gamitin. Kasi kapag pinagdikit natin to mga paps mga mams, meron pa kasi yung excess na current. So, kung minsan makikita nyo naman sa ibang vlog na capacitor talaga yung ginagamit nilang teaser. So, yun nga, ito, na-discharge niya na. Meron kasing hindi pa na-discharge yung mga paps, mga mams na kuryente na andito sa loob. Kaya kung minsan, kapag nagdikit ng dalawa, yun nga, nagkakaroon ng spark o nagtitrigger ng spark. So, nakita niyo naman mga paps, mga mams, pwede nyo rin gamitin yung mas matataas na number dito, kahit ilang microfarad pa yan, as long as na compatible siya sa motor natin. So, mostly talaga mga paps mga mams, ginagamit namin to in case of emergency. Hindi lang sa pangangamote. Kasi kung minsan kapag nagkakamutihan, ito yung nilalagay namin, kumbaga ginagawa namin modification sa CDI. Ito yung ginagawa natin. Aside from that, ginagamit rin namin to dito mga paps mga mams sa battery. Kung mahina yung baterya ng motor, pwede natin itong gamitin. Ito yung ilagay natin dito. So, pwede. So, napakalaking tulong talaga ng capacitor. So, yun na nga. Nakadepende na rin yun sa voltahe na ibabato niya. Meron kasi ibang parts ng motor natin na hindi talaga siya ganun kaganda yung function niya, katulad nung sa horn o sa busina. Bumubusina naman siya mga paps mga mams, kaso nga lang kung minsan pumapalya dahil nga rin dual horn yung gamit ko. So advisable talaga siya sa mga stock lahat yung horn. Mostly sa ilaw naman wala naman siyang naging problema, umiilaw naman lahat ng headlight natin. So yun na nga, that would be pretty much it mga paps mga mams. I hope meron ako na ibahaging kaalaman na naman ngayon sa lahat ng mga andyan. So, stay at home lang tayo mga paps mga mams. So, tayong magagala kasi kapag gumala tayo, baka ma-infect pa tayo ng COVID na yan. So, yun nga. So, please don't forget to like and subscribe to my channel mga paps mga mams for more upcoming videos para naman ma-notify kayo sa mga bagong videos natin. Huwag nyo rin kalimutang i-hit yung notification bell dyan sa gilid mga paps mga mams para always tayong ma-notify kung meron naman tayong mga bagong upcoming videos. So, yun na nga. Hindi ko na ito patatagalin pa. Ride safe, stay safe, tsaka stay at home as always. You know the drill, guys. Peace out.